Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's eto sa ating screen mga kababayan. Yan po si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So, nagsalita na po siya tungkol sa kanilang hakbang dito po sa sinabi ng Supreme Court. Ayon kasi sa Supreme Court, itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay unconstitutional. So sabi ni Francis Cheese Escudero ni Ham and Cheese, susunod daw sila sa kautusan ng Supreme Court. Sabi rin yun ni Jinggoy Sabi ni Jinggoy, susunod kami kasi ayan ang sabi ng Supreme Court. Ako naman nagtataka, di ba, etong executive, etong legislative, etong judicial, diba ito po ay co-equal branch of government? Ako nagtatanong lang mga kababayan kasi gusto ko lang pairalin yung lohika. Diba? Kasi pagdating naman sa mga usaping abogado, medyo gedli muna tayo dyan. Kasi hindi naman po tayo abogado. Pero pagdating sa construction, yan kasi civil engineer po tayo, pwede po tayo magsalita. Pero pagdating po dyan sa mga batas-batas, medyo gedli. So, ang pairalin lang natin, logic mga kababayan. Kung ang Supreme Court pala ay kayang mag-utos dito sa lehislatura na wag ganapin o wag gawin ang isang proseso, para saan pa yung sinasabi nilang co-equal branch of government? Ibig sabihin, hindi kayo equal. Kasi kaya kayong utusan ng Supreme Court Kaya kayong sabihan, wag nyo gawin to. Unconstitutional to. Hindi ko maintindihan kay Cheese Escudero kaya nababanatan nung ilang mga taga-UP. Diba? Itinatakwil na ng mga taga-UP to Kasi sabi, aanhin mo ang talino. Kung wala ka namang prinsipyong ipinaglalaban. Sabi nung nag-speech dun sa palakpakan po yung mga yung mga graduates, mga kababayan sa UP. 'Di ba? Tama nga naman Aanuhin mo ang talino. Kung wala kang prinsipyong ipinaglalaban. Sabi, UP graduate pa yan. Yung salita nga for to bid. Napakasimple nga salita, napakadaling intindihin. Binabago ang ibig sabihin. Palakpakan na naman yung mga tao doon, mga kababayan. So, pahiyang-pahiya etong si Cheese Escudero. Tapos, susundin niya yung sinabi ng Supreme Court. Dahil nga daw Supreme, highest court. Bakit sinasabi pa na co-equal branch of government? Kasi kapag sinabing co-equal, hindi mo pwedeng diktahan yung isa, hindi mo pwedeng utusan yung isa, hindi mo pwedeng pagbawalan yung isa sa gagawin nila. Co-equal nga hindi na pala co-equal. Kasi sunod-sunuran, etong Senate, dito sa sinasabi ng Supreme Court. Kaya nga yung ibang mga senator dyan, umaalma. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun na nautusan kami ng Supreme Court. Kahit pa sabihin mong technical yung issue. Ito mga kababayan, liwanagin ko lang hindi po pinapawalang sala ng Korte Suprema etong si Sara Duterte. Wala pong ganun Baka sabihin niyo, hindi na tuloy impeachment, walang kasalanan si Sara Duterte, mga ugok. Hindi ganun ang usapan. Technical lang. Technical. So hindi po pinawawalang sala ng Korte Suprema. Sabi nga nila, nakialam daw. Sabi nga ni Gadon tuta ng mga Duterte etong Korte Suprema kaya kinasuhan ata sila contempt, tama ba? Si Richard Hidarian kinasuhan din kasi sabi ni Richard Hidarian karamihan sa mga miyembro ng Supreme Court ngayon ay appointed ni Digong Duterte, kaya ganun daw ang naging desisyon. So kapag nagsalita ka laban ngayon sa Korte Suprema, etong mga tauhan ni Kibuloy, kakasuhan ka. So, ganun ang style ng mga tauhan ni Kibuloy. Ang daming issue nangyayari na
napapaloob dito sa sinabi ng Supreme Court. Ang sa akin lang, hindi na po co-equal branch of government kapag gano'n kasi susunod ka sa sinabi ng Supreme Court. Diba? Tama yung sinabi ni Gadon eh. E paano kung mayroong magpa-file ng impeachment? Tapos, sasabihan lang nung sinasampa ng impeachment, magsampa kayo. Oh, sampa kayo. So, mangyayari, sasabihin na naman ng Korte Suprema, yung technicality na naman. Hindi kayo pwede magsampa ng impeachment ng mga 100 beses sa isang taon. Oh. Kung sasadyain, di hindi matutuloy ang impeachment. So, saka, ang dami butas kasi. Ang dami po nagyareklamo. Si Chis Escudero lang talaga ang pabor na wag matuloy. At siya talaga ay susunod dito sa Korte Suprema. Pati si Jinggoy Estrada, pati sino-sino pa ba yung mga tulongges dyan? Yung mga senatong. Kaya itong Senate, parang minsan wala na akong bilib dito eh. Lalong-lalo na dun sa Senate President. Mas bilib pa ako dito kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan eh. Bakit? Ipaglalaban niya yung kanilang karapatan. Ito nga, sabi rito, the House will not bow in silence. Nag-file po sila ng motion for reconsideration. Sabi naman iba, narinig ko, kahit mag-file pa ng motion for reconsideration, wala namang makikinig na mga justices dyan eh. Kasi majority talaga bumoto ng unconstitutional yung impeachment complaint. Wala naman kaming pakialam kung bumoto uli kayo. Basta, karapatan ng House of Representatives ang mag-file ng motion for reconsideration at ito, mga kababayan, ito palang mga Supreme Court Justices ay pwede ring ma-impeach kapag sila po ay lumabag sa batas. Ngayon, ito, Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, yaan ang batas. Bakit? Perpekto ba kayo? Tanong ko lang. Perpekto ba itong mga justices na ito? Perfect? Perfect kayo? Hindi kayo nagkakamali? Kasi batas sila eh. Pag sinabi ng Supreme Court, yun ang masusunod. Sino sisita sa Supreme Court? Wala. Walang sisita sa Supreme Court kasi wala na mas mataas sa Supreme Court eh. Diba? Supreme to the Supreme Court. Wala namang ganun eh. Supreme Court na ang pinakamataas. So kung mali ang Supreme Court, sino ang sisita sa Supreme Court? Wala. Kasi si Chis Escudero, sunod-sunuran eh. Oo na lang ng oo, bow na lang ng bow. Sabi ko nga, buti pa ito, Congress, House of Representatives, sabi ni Speaker Martin Romualdez, the House will not bow in silence. Pero si Chis Escudero, yung kanyang mga kaalyado, susunod kami kasi ayun ang utos ng Korte Suprema. Walang hiya yan. Nasa na yung co-equal branch na pinagsasabi ninyo? Saka, perfecto ba to, Supreme Court? Are you perfect? Hindi ba kayo nagkakamali at kapag sinabi nyo, yun na yun? Ayun ang tanong ko. So, para ma-correct itong Supreme Court, yung mga justices dyan, nagpaalala si Speaker Martin Romualdez, kung sobra nyong ginagamit ang inyong kapangyarihan, pwede kayong ma-impeach. Sabi naman ni Cathy Bunag, yung DD list na makita ng utak. Kung ang membro ng Korte Suprema ay pwedeng ma-impeach, ang speaker pwede rin daw ma-impeach, at kung sino-sino raw ang pwede pa raw ang presidente, pwede raw ma-impeach. Di mag-impeachment na lang tayo habang buhay. Huwag na kayo magtrabaho, mga walang hiya. Si Cathy Bunag, wala rin ito. Puro born again Christian daw siya, pero ang utak na ito, DD-list din eh. Mas kinakampihan pa yung nagnakaw ng pera sa kanya. Ewan ko, siguro tax evader din siguro yung kupal na yon. Kaya hindi nanghihinayang din sa tax na binabayad niya. So, eto mga kababayan, pakinggan natin si Speaker Martin Romualdez dito sa kanyang stand pagdating po sa sinabi ng Supreme Court. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court.
This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members, to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. Okay, so yan mga kababayan, napakalinaw naman ha. Hindi po basta-basta mananahimik ang House of Representatives. Kung ang Senate ay tumatahimik, yung ilan lang doon sa mga tulongges na mga senatong doon tumatahimik, ang House of Representatives hindi po tumatahimik. Mas marami pong representante, one-third, sobra-sobra pa, ang nagsalita at gusto nilang ma-impeach at managot si Sara Duterte. Pero etong iilang piraso lang dyan sa Senado, sila pa ang parang sumasang-ayon sa Supreme Court na imbis na questionin ang ilan sa ginagawa ng Supreme Court, talagang sarado ang isip nila, mga kababayan. Hindi natin alam kung bakit. Di ba? Hindi natin alam kung bakit di ba? O sa kapangyarihan Di ba? Kapangyarihan. So ay mga kababayan, nagsalita na po ang House of Representatives through Speaker Martin Romualdez. Hindi po sila mananahimik. At ito matindi ang sinabi niya na kayo, miyembro ng Supreme Court, huwag niyo masyadong abusuin ang inyong kapangyarihan dahil pwede rin kayong ma-impeach tulad ng Vice Presidente. Kaya abangan natin mga kababayan kung anong kahihinatnan ng motion for reconsideration na ibinigay sa Supreme Court. So Supreme Court din ang magdi-decide. Parang di ba, nakukuha nyo ba?
nagbigay ng desisyon ng Supreme Court. Tapos, ang motion for reconsideration ipapasa din sa Supreme Court. Parang parang wala bang kung meron sana mas mataas pa Supreme to the Supreme Court. Para sila magdesisyon kung nagkamali ang Supreme Court kasi hindi naman perpekto yan eh. Perpekto ba kayo, Supreme Court? Hindi ba kayo nagkakamali? Tao lang kayo eh. Ano kayo, Diyos? Diyos ba kayo? Na hindi kayo nagkakamali? Kaya, pwedeng ma-impeach itong mga judges o justices dyan po sa Supreme Court. Ayan po ang pinagdiinan ni Speaker Martin Romualdez. Abangan natin. Buti pa nga itong House nagkasalita eh. Pero yung ibang mga tulongges na mga senatong tahimik ang bibig. Siguro natapalan. Magkano kaya yung natapal dito? Dito sa mata o sa bibig. Diba? Okay, so ilan po muna mga kababayan. Abang-abang tayo sa magiging update tungkol dito. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.